Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, matapos hilahin si Keenan papasok ng pinto, agad siyang napunta sa ibang espasyo. Luminga-linga siya sa paligid at nagtanong na saan ang lugar na ito. Nang tumingin siya sa harapan, may nakita siyang isang taong nakaupo at payapang umiinom ng tsaa sa ilalim ng lilim ng isang puno ng willow. Nang makita ng lalaking ito si Keenan na papalapit, naghanda siya ng ilang bagay bilang pagtanggap. Pagkatapos ay magalang na ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay, "Panginoong Keenan, maupo po kayo. Sa unang pagbisita niyo pa lang ay nakuha niyo na ang sangkatlo ng kayamanan ng abang lingkod na ito." Napangiti ng mapait si Keenan at naisip, kahit nasabihin mo yan, nasa akin na ang mga bagay na to, hinding-hindi ko na isasauli, hihe. Hindi na nag-atubili si Keenan at umupo sa tapat ng lalaki sa may mesang pangtsaa. Nagpakilala ang lalaki, "Kamahalan, ako si Wuchan Demon Monarch, ang ikapito sa 10 dakilang immortal." Nang marinig ito, agad na nagtanong si Keenan, "Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino talaga ako sa aking nakaraang buhay?" Nagpaalala si Wuchan Demon Monarch, "Ang pag-uusap natin ngayon ay dapat malaman lamang nating dalawa. Huwag nating hayaang marinig ito ng Emperatrice Feiyu na nasa tabi ninyo." Nang marinig ito, walang magawa si Keenan kundi sumang-ayon, "Sige." Kaya't inalis niya ang pulang sinulid sa kanyang kamay, at ito'y agad na naglaho. Tumayo ng tuwid si Wuchan Demon Monarch at magalang na nagsabi, "Kamahalan, napakakomplikado ng mga bagay tungkol sa inyong nakaraang buhay. Sa ngayon, hindi ko pa ito maipapaliwanag ng malinaw sa inyo. Ngunit ang War God, ang ikalima sa mga immortal, ay may masamang hangarin sa inyo. Hinding-hindi ninyo siya dapat pagkatiwalaan." Nagalit si Keenan, "Sinasabi mong may masamang hangarin sa akin ang War God. Huwag mong gamitin sa akin ang ganyang panlilinlang para paghiwalayin kami. Wala itong saysay. Kung may masamang hangarin kayo iyon." Nagpatuloy si Wuchan Demon Monarch, "Kamahalan, marahil ay nararamdaman ninyong narating ninyo ang kinalalagyan ninyo ngayon dahil sa tulong ng War God. Ngunit ang hindi ninyo alam, noon pa maihinahanap na rin namin kayo. Nagkataon lang na naunahan kami ng War God na mahanap kayo, kaya't lahat ng bagay ay nagulo dahil sa kanya." Nainip na si Keenan at sinabing, "Huwag ka nang magsalita pa ng walang kabuluhan. Pumunta ako rito para linawin ang aking nakaraang buhay. Kung hindi mo sasabihin, palabasin mo ang taong nasa likod mo. Siya siguro ang may-ari ng patak ng dugong demonyo na iyon, hindi ba?" Sumagot si Wuchan Demon Monarch, "Paumanhin po. Sa ngayon, hindi pa siya maaaring magpakita. Ngunit kamahalan, lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung hindi kayo naniniwala, maaari akong gumawa ng panunumpa ng immortal at demonyo." Tumayo si Keenan at may pagkasuklam na sinabi, "Hindi mo na kailangang manumpa. Alam ko kung paano humusga kung mabuti ba o masama ang War God. Ikaw ang ikapito sa mga immortal, ano ang silbi ng panunumpa mo? Kung wala ka ng ibang masasabi, aalis na ako." Pagkasabi nito, tumalikod si Keenan para umalis. Magalang na sinabi ni Wuchan Demon Monarch, "Paalam, kamahalan. Ano man ang mangyari, sana'y tandaan ninyo ito, sa hinaharap, kapag kayo'y nagising na, isang utos nyo lang ay susunod kami sa inyo hanggang kamatayan. At sana'y tandaan din ninyo, kamahalan, na ang pag-uusap natin ngayon ay hindi dapat malaman ng kahit sino." Hindi pinansin ni Keenan si Wuchan Demon Monarch at umalis na lang. Hindi man lang siya sumagot. Nang makaalis si Keenan, nagsalita si Wuchan Demon Monarch, "Sa patak ng dugong demonyo, Guro, siya na nga ba talaga ang muling pagkakatawang tao ng Panginoon?" Sumagot ang patak ng dugong demonyo, "Kung dati ay hindi pa ako sigurado, ngayon ay makukumpirma ko na. Siya nga ang muling pagkakatawang tao ng Panginoon. Bago mamatay ang Panginoon, sinabi niya sa akin na mayroon siyang isang malaking plano. Kapag nagtagumpay ito, maaari siyang bumalik ng matagumpay at ibagsak ang lahat. Bagamat sa ngayon ay naimpluwensyahan siya ng grupo ng War God, hindi ito nangangahulugang masama ito." Sumagot si Wuchan Demon Monarch, "Kung gayo'y mabuti.
Ang pagpili kong sumama sa tabi ng Panginoon noon ay tunay ngang ang pinakamatalinong desisyon. Sumang-ayon ang patak ng dugong demonyo, syempre. Sa ngayon, ang Panginoon ay isa ng celestial immortal. Kapag naabot na ng Panginoon ang antas ng Ninth Heaven Supreme, tiyak na magsisimula ang kanyang unang paggising. Sa kasalukuyan, ang ika-7 at ika-6 na immortal, pati na rin ang mga kapanalig ng War God, ay sunod-sunod nang nagpapakita. Mayroon ding ibang mga paksyon na naghahanda na. Ang mga sinaunang bawal na nilalang ay maihinahanap din kaya kailangan nating mabilis na ibalik ang ating lakas, kailangan nating maibalik ang kahit 6 na bahagi ng ating kapangyarihan bago magising ang Panginoon. Sumang-ayon si Wushan Demon Monarch, tama po kayo, Guro. Samantala, nakabalik na si Kinnan sa kaloob-looban ng ikatlong palasyo. Biglang lumitaw sa tabi niya si Emperatrice Feiyu at nagtanong, kumusta ang sitwasyon? Sumagot si Kinnan, sinubukan ng Wushan Demon Monarch na iyon na sirain ang relasyon namin ng War God. Bukod sa pagsasabi sa aking mag-ingat sa War God, wala siyang ibang ibinunyag na impormasyon. Hinawakan ni Kinnan ang kanyang ulo at nagbuntong hininga, gusto ko lang namang malaman kung sino ako sa nakaraang buhay, pero ngayon ay lalo pang gumugulo ang lahat. Nagpatuloy si Emperatrice Feiyu, may isang bagay akong maaaring sabihin sa iyo. Ang 10 dakilang sinaunang immortal ay nahahati sa 3 paksyon. Ang War God at ang ika-6 na immortal ay kabilang sa isang paksyon. Si Wushan Demon Monarch naman ay kabilang sa ibang paksyon. Bagamat hindi masasabing mortal na magkaaway ang dalawang paksyong ito, tiyak na hindi sila magkakasundo. Kung handa silang gumastos ng ganito kalaking pagsisikap para sa iyo, tiyak na mayroon silang ibang motibo. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ngayon ay magsanay para lumakas. Sa ganoong paraan, mahaharap mo ang anumang panganib. Sumang-ayon si Kinnan, tama ka, Feiyu. Sa buhay na ito, tanging ang pagiging malakas ang paraan para hindi mapatay ng iba. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang kamay ng may paggalang kay Emperatrice Feiyu at sinabing, salamat. Ngunit, biglang nag-iba ang anyo ni Emperatrice Feiyu, tila nagtatampo at tumalikod. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Hanapin mo na lang ang iyong munting ginang. Pagkasabi nito, agad na naglaho si Emperatrice Feiyu, iniwan si Kinnan na tulala. Hinawakan niya ang kanyang ulo at nagbuntong hininga, bakit siya biglang nagalit? Talagang ang isip ng isang babae ay kasing lalim ng karagatan. Hayaan na nga, aalis na muna ako rito. Sa sandaling iyon, sa harap ng tarangkahan ng ikatlong palasyo, naghihintay pa rin ang grupo ni Naksu Mengyao. Bumukas ang pinto ng palasyo at lumabas si Kinnan. Nang makita na naroon pa rin ang tatlo, nagulat si Kinnan at nagtanong, bakit nandito pa rin kayo? Dali-daling lumapit si Xu Mengyao kay Kinnan at sinabing, sa wakas, lumabas ka na rin. Sakto sa sandaling iyon, ang ikatlong palasyo ay naglaho. Ito'y ikinagulat ni Kinnan. Nagulat din ang babae at nagtanong, anong nangyayari dito? Dinagdag ng taong nakatakip ang mukha, hindi lang ang palasyong ito ang naglaho. Maging ang unang palasyo na pinuntahan natin ay nawala na rin. Nagbago ng tono ang babae, wag na muna nating intindihin iyan. At saka, palakaibigan siyang tumakbo papalapit kay Kinnan at nagtanong, kaibigang Daoist, pagkatapos mong pumasok, ano ang nangyari? Ikaw ba talaga ang tagapagmana ng ikapitong immortal? Sumagot si Kinnan, paumanhin, hindi ko maaaring sabihin. Sinabi ulit ng babae, kung ganoon, maaari mo bang ibenta sa akin ang 10 bangkay mula sa pangunahing dominyo? Huwag kang mag-alala, ang presyong ibibigay ko ay tiyak na ikasisiya mo. Matigas pa ring tumanggi si Kinnan, paumanhin talaga, may paggagamitan ako sa 10 bangkay na ito, kaya hindi ko maaaring ibenta sa iba. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xu Mengyao sa tabi niya, Mengyao, tara na. Ngunit, nagpumilit ang babae na sumama, maglakbay tayong magkakasama. Nang marinig ito, diretsahang tumanggi si Kinnan, wag na lang. Sinabi ulit ng babae, wag kang magmadaling tumanggi.
Sa ngayon, ang Six Unity Forbidden Ground ay naging isang ganap na larangan ng digmaan. Sa antas ng lakas ninyo, kung pipilitin ninyong lumabas, tiyak na malubha kayong masasaktan. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang kristal. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Agad na lumitaw sa labas ang isang eksena ng magulong labanan ng iba't ibang uri ng mga dalubhasa. Boom! 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 Iminungkahi ni Xu Mingyao kay Kinnan, hayaan na natin silang sumama sa atin. Nang marinig ito ni Kinnan, naisip niyang wala namang mawawala sa kanya, kaya pumayag siya. Nang makita ito, tuwang-tuwa ang babae. Kung ganoon, tara na. Sa sandaling iyon, isang transportation array ang biglang lumitaw mula sa kung saan at bumalot sa grupo ni Kinnan. Sa labas na bahagi ng Six Unity Forbidden Ground, isang tao ang tumakbo patungo kay Long Xuanling na payapang nakatayo sa isang talampas. Magalang na nagbigay-pugay ang taong ito at nagulat, Senior Long, natagpuan na po namin ang lokasyon ng Immortal Blessing Dao Ground na iyon. Ngunit lahat ng mga cultivator mula sa Ancient Island of All Kings at sa 10,000-layer Immortal Tower ay napatay sa loob, kabilang na ang isang walang kapantay na pinuno. Nang marinig ito, maging si Long Xuanling ay nagulat at nagtanong, ano? Ngunit pagkatapos noon, bigla siyang tumingala sa langit at tumawa na parang baliw, hahaha. Dahil dito, natulala ang tagapag-ulat at nagtanong, Senior Long, ano po ang ibig ninyong sabihin? Sa kasalukuyan, ang ating mga puwersa ay abala sa pakikipaglaban sa kaloob-looban ng Six Unity Forbidden Ground. Imposibleng mahuli ang grupo ni Kinnan. Kailangan nating maghintay sa isang Ninth Heaven Supreme na kumilos, at hindi natin alam kung gaano katagal iyon. Nagambala na ang grupo ni Kinnan at malamang na direkta na silang umalis. Paano pa po kayo nakakatawa? Kalmadong lumingon si Long Xuanling at nagpaliwanag, tumatawa ako, dahil alam kong may isang Ninth Heaven Supreme na dumating na sa Six Unity Forbidden Ground. Sa loob lang ng kalahating insenso ay makakarating na siya rito. Sabihin mo sa akin, paano ako hindi tatawa? Sa di pangkaraniwang lupain, ang grupo ni Kinnan, Xu Mingyao, kasama ang tatlong pasabit, ay bumalik na. Nang makita nilang lulan na sila'y papalapit, agad siyang kumaway, Kinnan, nakabalik ka na. Pagkatapos ay nagtataka siyang tumingin sa tatlong hindi kilalang mukha at sa Human Blade Supreme at nagtanong, sino sila? Nang makita ng babae silang lulan, sinabi niya, isang Inete Dao Spirit. Hindi ko akalain na makakakuha ka pa ng ganitong bagay. Nagbigay si Kinnan ng isang storage bag kailang lulan at sinabi, Lulan, ipapakilala ko sila sa iyo ng maayos mamaya. Nasa loob ng storage bag na ito ang lahat ng mga disk ng pormasyon na nakuha ko sa paglalakbay na ito. Ilagay mo ang mga ito sa di pangkaraniwang lupain. Mag-ingat ka lang na huwag mong i-activate ang mga ito. Nang makita ito, masayang sumang-ayon silang lulan kay Kinnan, sige. Pinanood ni Kinnan ang papalayong anyo nilang lulan at naisip, ang di pangkaraniwang lupain ay may Inete Dao Spirit na, at maaari pang gumalaw ayon sa aking kagustuhan. Ngayon, mayroon pang mga disk ng pormasyon para palakasin ang depensa. Ito ay tunay na perpektong base. Sa pag-iisip nito, isang ngiti ng kasiyahan ang bahagyang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, lumingon si Kinnan sa grupo ni Xu Mingyao at sa tatlong pasabit at sinabi, sumunod kayo sa akin. Kaya't ang buong grupo ay sabay-sabay na lumipat patungo sa isang pinto na papasok sa isang looban. Mabilis na binuksan ni Kinnan ang pinto upang makapasok ang grupo. Pagkapasok pa lang, lahat sila ay natulala habang tinitingnan ang paligid. Sa harap nila ay iba't ibang uri ng kayamanan. Sumigaw sila sa gulat, ang painting of life and death. Pagkatapos ay tumingin sila sa isang puntod na nakalagay sa isang sulok ng looban at sumigaw muli ang Masterless Tombstone. At ang Dragon-Catching Ancient Temple, ang Statue of Evil Compassion, pati na ang dalawang estatwa ng mga immortal. Nag-uumapaw ba kayo sa mga kayamanan? Sa sandaling iyon,
isang boses ang umalingaw mula sa kalangitan, "Kinnan, umakyat ka sa altar." Nang marinig ang boses na ito, nagulat si Kinnan at nagtanong, "Feiyu?" Nang marinig na ang dumating ay si Feiyu, nagsimulang mag-isip si Xu Mengyao, habang hinihimas ang kanyang baba, si Emperatrice Feiyu, hindi ba't hindi siya maaaring pumunta sa ikaapat na munting immortal na dominyo. Ngayon, dahil kay Kinnan, gumawa siya ng eksepsyon. Mukhang hindi pangkaraniwan ang relasyon nila. Sa sandaling iyon, sa itaas ng kalangitan, kinokontrol ni Emperatrice Feiyu ang isang altar. Nagpatuloy si Feiyu, "Sinabi ko na dati, dalhin mo ang mga bangkay pabalik sa di pangkaraniwang lupain, at magpapadala ako ng isang hibla ng aking kamalayan upang tulungan kang buhayin sila." Nang marinig ito, agad na lumipad si Kinnan diretso sa altar. Nang makita ng tatlo na mayroong palabas, sabik din silang lumipad upang tingnan kung ano ang gagawin ni na Feiyu at Kinnan. "Hintayin ninyo kami." Nang makitang lumilipad pa itaas ang tatlo, naisip ni Xu Mengyao, "Hindi naman kayo inanyayahan sa altar, bakit bawat isa sa inyo ay napakasabik?" Pagkatapos, hindi rin niya mapigilang maging usisera at lumipad din pa itaas, iniisip ay, "Teka, wala rin akong karapatang sabihan sila." Sa sandaling iyon, sa altar, lumikha si Emperatrice Feiyu ng isang pormasyon. Sa ibaba, sa looban, walang tigil na umiikot ang mga rune. Puno ng pasasalamat na sinabi ni Kinnan sa kanya, "Feiyu, ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat." Bumuo ng mga selyo sa kamay si Emperatrice Feiyu, sinimulang paandarin ang pormasyon, at sinabi, "Ilabas mo ang mga kalansay ng Master Realm at ang mga kristal na nagsisilyo ng kanilang mga kaluluwa, at ilagay mo sa pormasyon." Nang marinig ito, agad na sumunod si Kinnan. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, inihagis niya ang 10 kabaong na naglalaman ng mga bangkay ng Master Realm. Pagkatapos, sumunod din ang ilang kristal na naglalaman ng mga kaluluwa. Lahat ay maayos na lumapag sa pormasyon ni Emperatrice Feiyu. Sumigaw sa gulat ang babae, ang mga kristal na ito ay tila may dalawang uri ng kakaibang aura ng kaluluwa. "Teka, ano ang gagawin ninyo sa 10 kalansay na ito ng Master Realm?" Nanatiling tahimik si Kinnan. Nagsalita ang taong may takip sa mukha, "Ang halaga ng 10 kalansay na ito ng Master Realm ay hindi pangkaraniwan. Talagang hindi ito maaaring sayangin." Tiningnan ng masama ni Kinnan ang mga ito at sinabi, "Mga senyor, maaari bang tumahimik muna kayo? Paumanhin sa aking pagiging prangka, pero ako ang nakakuha nito. Kung paano ko ito gagamitin ay walang kinalaman sa inyo." Tiningnan ng masama ni Emperatrice Feiyu ang tatlo at sinabi, "Kayong tatlo, ang inyong cultivation base ay humina na at hindi na tulad ng dati. Kung mag-iingay pa kayo, hahayaan ko kayong maiwan ang inyong buhay dito ngayon." Nang marinig ito, nagsimulang matakot ang tatlo. Nagmamadaling sinabi ng taong may takip, "Paumanhin, kami ay naging mapangahas." Ngunit, nagkatinginan sila at naisip sa kanilang mga sarili, "Hindi maaari. Kailangan natin siyang pigilan. Ang 10 bangkay na ito ng Master Realm ay hindi maaaring hayaan nilang sayangin." Sa sandaling iyon, ang mga kristal ng kamatayan kasama ang 10 kalansay ng mga Master Realm ay hinila pataas ng pormasyon. Pagtingin sa pormasyon sa harapan nila, nagulat ang taong may takip at naisip, "Huwag mong sabihing ito ang maalamat na sining ng pagbaliktad ng inyang." Kinumpirma rin ng isa pa, "Tama, ito nga ang sining ng pagbaliktad ng inyang. Ito ay isang lihim na sining na nilikha ng ikaapat sa 10 dakilang immortal ng sinaunang panahon." Naisip niya, bukod sa immortal sa loob ng libingan, narito rin ngayon ang ikaapat na immortal at si Emperatrice Feiyu, lahat sila ay may malapit na kaugnayan sa batang ito. Mukhang ang kanyang katauhan ay tunay na hindi pangkaraniwan. Ang babae rin ay nabigla sa sandaling iyon. Sinasabi sa mga alamat na ang sining ng pagbaliktad ng yin-yang ay kayang baliktarin ang yin at yang, baliktarin ang buhay at kamatayan, ngunit hindi ko alam kung totoo ito. Ngayong nasasaksihan ko ito mismo, kahit na maubos pa ang 10 kalansay ng Master Realm, sulit pa rin.
Sa sandaling ito, bumuo ng isang earthquake si Emperatrice Feiyu. Isang malakas na daloy ng enerhiyang immortal mula sa pormasyon ang pumasok sa mga kristal ng kamatayan. Bumigkas si Emperatrice Feiyu ng isang incantation, pagbaliktad ng ginyang, pagkasira ng kaayusan, pag-ikot ng langit at lupa, mula rito ay magsimula ang pagwasa. Sa sandaling iyon, isang mahiwagang puwersa sa loob ng mga kristal ng kamatayan ang sumabog, nais wasakin ang mga kristal upang makalabas. Sa wakas, isang mahiwagang puwersa mula sa loob ang lumipad palabas, direktang winasak ang mga kristal. Ang puwersang ito ay unti-unting naging sina Prinsesa Miao Miao at Jayang Bilan. Ipinakita ni Kinnan ang isang mukha na may pinaghalong sakit at kagalakan at marahang tinawag Prinsesa Di. Sumulyap si Xumingyaw sa hangal at tulalang itsura ni Kinnan. Naisip niya, kaya pala sila ang mga taong handa niyang isakripisyo ang lahat para buhayin muli. Samantala, isang grupo ng mga tao ang natuklasan na rin ang kinaroroonan ni Kinnan. Sinabi nila sa isa't isa, si Kinnan ay kasalukuyang nasa di pangkaraniwang lupain. Isang tao ang galit na nagsabi sa grupo, hintayin nating dumating si Southern World Supreme at susugurin natin siya upang patayin. Pagkasabi pa lang nito, agad na isang harang pang-espasyo ang lumitaw sa kalangitan. Mula sa loob ng harang, 2 tao ang lumabas. Sila ay si Southern World Supreme at si Long Xuanling. Malamig na sinabi ni Southern World Supreme, Kinnan, ang hindi pagpatay sa iyo noon ay tunay ngang isang malaking pagkakamali ko. Ngunit ang iyong maluwalhating panahon ay dito na nagtatapos. Pagkasabi nito, lumingon siya sa kanyang mga tauhan at sinabi, maghintay kayo sa labas. Kami ni Long Xuanling ang papasok. Ang buong grupo ay magalang na yumukod sa Ninth Heaven Supreme na ito, opo, Southern World Supreme. Samantala, sa di pangkaraniwang lupain, silang Lulan ay nakaupo sa isang talampas. Nang makita niya ang 2 salbaheng papalapit, bigla siyang tumayo at nagtanong, sino ang nangangahas na pumasok sa lugar na ito?